Sa gitna ng mga naglalakihang pangalan sa industriya ng kalusugan, ang South Star Drug ay nakatayo bilang isa sa mga pinakamatanda at pinakamalaking butika sa bansa. Mula sa simpleng simula nito sa isang probinsya sa rehiyon ng Bicol, ang kumpanya ay nagtagumpay na palawakin ang operasyon nito upang maging isang pambansang leader sa pamamahagi ng mga gamot at iba pang produktong pangkalusugan. Ang kasaysayan ng korporasyong ito ay hindi lamang sumasalamin sa komersyal na tagumpay, kundi nagpapakita rin ng ebolusyon ng sistemang pangkalusugan sa Pilipinas, kung saan ang tradisyonal at makabagong pamamaraan ng panggagamot ay nagtagpo. Nagsimula ang makasaysayang paglalakbay ng kumpanya noong 4 ng Hulyo 1937 sa lungsod ng Naga na matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang orihinal na nagtatag ng maliit na negosyong ito ay si Tomas D. Macao, isang negosyanteng may lahing Chino na nagbukas ng isang simpleng butika sa Padian Street sa Naga City. Sa mangunang taon ng operasyon nito mula 1937 hanggang 1950, ang establishmento ay kilala sa opisyal na pangalang Southern Drug. Ang pangunahing produkto ng Southern Drug sa panahong iyon ay ang mga tradisyonal na Chinese herbal medicine na hango sa kulturang Chino, na siyang patok na patok sa mga lokal na mamamayan na naghahanap ng alternatibo at abot kayang lunas. Sa paglipas ng panahon, katuwang ni Tomas D. Macao ang kanyang asawa na si Magdalena Tang D. sa pamamahala at pagpapalago ng kanilang munting negosyo. Ang masigasig na pagtutulungan ng mag-asawa ang naglatag ng matatag na pundasyon para sa susunod na yugto ng pagunlad ng butika sa labas ng kanilang rehiyon. Ang pagpili sa pangalan ng kumpanya ay may malalim na koneksyon sa geographical na lokasyon ng pinagmulan nito at sa direksyon ng kanilang pangmatagalang ambisyon. Ang orihinal na pangalang Southern Drug ay direktang tumutukoy sa lokasyon ng Naga City at ng buong rehiyon ng Bicol na matatagpuan sa katimugang bahagi ng pangunahing isla ng Luzon. Noong 1950, nang magpa siyang pamilya din na baguhin ang takbo ng negosyo, muli nilang binigyang tatakang butika bilang New South Star Drug. Ang salitang South ay pinanatili upang magsilbing pagkilala sa kanilang pinagmulang katimugan, habang salitang Star naman ay dinagdag upang sumagisag sa kanilang hangarin na maging gabay at nangungunang liwanag sa industriya ng parmasya. Noong dekada 90, tinanggal ang salitang New at formal na itong tinawag na South Star Drug upang magkaroon ng mas formal, madaling matandaan at modernong pagkakakilanlan sa pambansang merkado. Sa taong ito, unti-unting binawasan ng butikang paggigit sa mga herbal na gamot at nagsimulang magbenta ng mga modernong western medicine o mga sintetikong gamot na nireseta ng mga doktor. Ang hakbang na ito ay magbigay daan upang matugunan ang lumalaking pangailangan ng populasyon para sa mga makabagong gamot. Dahil sa paglipat na ito, mabilis na nakilala ang butika sa buong Bicol region. Isa pang pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay ang pagiging pioneer sa pagpapatupad ng mga modernong sistema ng operasyon tulad ng paggamit ng Centralized Point of Sale o POS system sa lahat ng kanilang mga sangay noong simula ng dekada 2000. Ang teknolohiyang ito ay nagpabilis sa transaksyon at nag-alis ng kalituhan sa inventaryo na nagresulta sa mas mataas na tiwala ng mga mamimili at nagdala sa kumpanya sa listahan ng Top 1,000 Corporations sa Pilipinas noong 2007. Sa usapin ng pagmamayari, ang South Star Drug ay dumaan sa isang malaking stratehikong transisyon na nagpabago sa struktura ng korporasyon nito. Sa loob ng maraming dekada, ang negosyo ay buong pusong pinamahalaan at pagmamayari ng pamilya D sa pangunguna ni Dahlia T.D. at Manuel T.D. na nagsilbing mga tagapamahala at nagpatuloy ng legasiya ng mga naunang tagapagtatag. Subalit noong taong 2012, pumasok sa isang mahalagang kasunduan ng pamilya D kasama ang Robinsons Retail Holdings Incorporated o RRHI na pinamumunuan ng mga kilalang pamilyang Gokong Wei. Sa ilalim ng kasunduang ito, nakuha ng Robinsons Retail ang mayoryang bahagi o kontrol sa pagmamayari ng South Star Drug. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay pinamumunuan ni Robina Gokong Wei Pe bilang chairman, Stanley C. Ko bilang president at chief executive officer at Thaddeus L. Sanchez bilang general manager. Ang punong tanggapan nito ay matatagpuan na ngayon sa Metro Manila. Tulad ng ibang malalaking korporasyon na may malawak na operasyon sa bansa, ang South Star Drug ay hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersiya, legal na hamon at mga pampublikong issue sa nakalipas na mga taon. Noong taong 2021, ang Food and Drug Administration o FDA ng Pilipinas ay naglabas ng isang opisyal na babala sa publiko sa pamamagitan ng FDA Advisory No. 2021-3605. Sa ulat na ito, binalaan ng ahensyang mga mamimili at mga profesional sa kalusugan laban sa pagbili at paggamit ng isang medikal na aparato
na may tatak na South Star Drug Med Tape dahil na nasabing produkto ay walang kaukulang Product Notification Certificate mula sa gobyerno. Ang kawalan ng rehistrasyon ay nangangahulugan na hindi dumaan ang produkto sa pagsusuri para sa kalidad at kaligtasan nito. Kaya ay pinag-utos ng FDA ang pagpapatigil sa pamamahagi at pagbenta nito sa merkado upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pansamantalang negatibong atensyon sa kalidad ng mga pribadong produkto ng butika. Bukod sa issue ng medical na tape, nakaranas din ang kumpanya ng isa pang katulad na regulatormong hamon na may kaugnayan sa kanilang sariling mga produkto. Noong taong 2026, naglabas muli ang Food and Drug Administration ng isa pang pampublikong paalala, ang FDA Advisory No. 2026-0779. Ang advisory na ito ay nagbabala laban sa pagbili at paggamit ng isang hindi rehistradong produkto na South Star Drug 70% isopropyl alcohol sa sukat na 330 ml na nasa spray bottle. Dahil hindi dumaan sa tamang proseso ng rehistrasyon sa FDA, itinuring ang produkto na potensyal na mapanganib o hindi garantisado ang epekto na nag-atas sa mga otoridad na kumpiskahin ng mga ito at paalalahanan ng mga establishmento na huwag itong i-advertise o ibenta. Ang mga ganitong uri ng mga regulatormong issue ay nagpapakita ng mga hamon sa kalidad ng supply chain at regulasyon na kinakaharap ng kumpanya habang pinalalawak nito ang kanilang sariling brand ng mga supply. Sa antas ng operasyon sa mga sangay, nakaharap din ang South Star Drug ng mga reklamo mula sa mga mamimili na may kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas para sa mga taong may kapansanan o persons with disabilities o PWD. May mga pagkakataon, partikular sa ilang piling sangay tulad ng malapit sa Chinese General Hospital kung saan nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga tauhan ng parmasya at mga customers hinggil sa pagtanggap ng mga opisyal na sertipiko ng PWD na itinalaga ng mga lokal na pamahalaan tulad ng lungsod ng Maynila. Ayon sa mga ulat ng mga apektadong mamimili, tumanggi ang ilang parmasyutiko na magbigay ng statutory discount kung walang dalang opisyal na booklet, kahit na mayroong lehitimong sertipiko o pansamantalang dokumento ang pasyente. Ang mga insidenteng ito na naibahagi sa mga social media platform ay nagdulot ng talakayan ukol sa pangailangan para sa mas maayos na pagsasanay sa mga empleyado ng butika upang maging sensitibo at sumunod sa mga batas ng bansa ukol sa mga diskwento sa kalusugan. Isang malaking hamon din sa reputasyon at seguridad ng South Star Drug sa kasalukuyang panahon ay ang paglaganap ng mga digital na panloloko at mga peking operasyon sa internet. Noong taong 2026, napilitan ng pamunuan ng kumpanya na maglabas ng mga opisyal na babala sa kanilang mga lehitimong account upang alertuhin ang publiko laban sa mga mapanlinlang na website at peking account sa social media na gumagamit ng kanilang pangalan. Ang mga cyberkriminal ay lumikha ng mga huwad na digital storefront upang magnakaw ng personal na impormasyon, detalye ng bangko at pera mula sa mga mamimili na nag-aakalang bumibili sila ng mga gamot online sa pamamagitan ng opisyal na platform ng South Star Drug. Sa kasalukuyang merkado ng Pilipinas, ang South Star Drug ay may napakatatag at dominanteng kalagayan bilang isa sa mga nangungunang retail drugstore chain. Sa ilalim ng pamamahala ng Robinsons Retail Holdings Incorporated, ang butika ay mayroon ng higit sa 650 na physical stores sa buong bansa hanggang noong huling bahagi ng 2023 at patuloy pa itong lumalago sa mga nagdaang taon. Ang kanilang stratehikong posisyon ay lalong pinatibay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang mga brand sa ilalim ng RRHI tulad ng Roost Pharmacy at The Generics Pharmacy o TGP na nagbibigay sa kanila ng kakayahang sakupin ang iba't ibang antas ng mamimili mula sa mga naghahanap ng branded na gamot hanggang sa mga umaasa sa murang generic. Ang kanilang malawak na distribusyon sa labas ng Metro Manila, partikular sa Luzon, ay nagbibigay sa kanila ng competitive advantage laban sa kanilang mga katunggali sa industriya. Sa pagharap sa hinaharap, ang kasaysayan ng butigang ito ay magsisilbing isang mahalagang paalala na ang katapatan sa serbisyo at kahandaang magbago ang susi sa pangmatagalang tagumpay sa pambansang ekonomiya.